Hallelujah. So ngayong gabi, tanggapin natin ang ating pong tagapagsalita from Davao Church, Evangelist Pastor Ramel Yanado. Okay, thank you Lord. Galing ako sa Davao City, pinadala ako ng aking pastor, Pastor Frank Binaventura. Dahil sa kanya ako'y nakapunta rito. Thank you to my pastor. Amen. Palakpakan muna natin yung Davao Church. Hallelujah. At saka, balang araw makabalik din ako dito. In God's time. Amen. And pag matapos na ang building. Hallelujah. So, handa na ba tayo sa salita ng Diyos? Konting in English tayo, ha? Konting English tayo. Smile naman kayo dyan. Smile naman, wag masyadong seryoso. Pag-usapan natin ngayong gabi ang spiritual distraction. Hallelujah. Sa Facebook, if you observe, mga pulis mismo nakapansin na ang isa sa mga strategy ng mga kawatan, magnanakaw, okay, ay distraction. Pinapakita sa kanilang CCTV, papasok sila sa isang department store, mayroon silang kasabwat na kunwari, no, nagrereklamo, kunwari may confusion dun sa gusto niyang bilhin, pero sa hindi niya alam, no, distraction yun ay yung kasamahan niya, marami nang kinukuha. Okay? Marami nang nagsekretong nagnakaw sa likod at before ma-realize nung may-ari, marami na silang natangay. Hallelujah. Kaya pagdating sa inventory, doon na nila malaman na marami na palang nawala. Ganon din ang ginagawa ng Diablo. Minsan, dinidistract tayo. Later natin na-realize, marami na palang nawala. Akala natin, enjoy yung buhay natin, mayroon tayong bagong sasakyan, mayroon tayong magandang asawa, may maganda tayong bahay, marami tayong pera, pero later mo na-realize, ang dami na palang nawala. Nawala yung relasyon mo sa asawa, nawala yung panahon mo sa mga anak, and later mo na-realize, akala mo ganansyado ka, yun pala lugi. And that's the power of distraction. Yun ang delikado dito minsan. No? Akala natin nakatutok tayo dito, nakikinig sa pangangaral, pero hindi natin alam. Yung iniisip natin yung pagkainin mamayang gabi, no? Yung aso natin baka nakalabas sa gate. That's the power of distraction. Yung iba, kunwari iihi, pero chine-check pala sa messenger kung ina-update, no? Kung anong, sinong tumawag, sinong nag-chat. So this time, pag-usapan natin yung spiritual distraction. Dahil minsan, hindi natin alam, nadidistract na pala tayo. Haggai chapter 1. Okay. Dito sa Haggai chapter 1, according dito sa verse 5, sabi ng Diyos, Haggai chapter 1 verse 5, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Grabe, first time ang Panginoon nagtatanong ba? Hindi mo ba napansin? Grabe ka naman. Sobrang busy mo naman. Wala ka bang napapansin? Sabi nung awit ng asin, wala ka bang napapansin sa mga pangyayari sa buhay mo? Okay, sabayan nating basahin yung verse 6 kung ano yung gustong mapansin ng Diyos. Ready ba tayo dyan? Sabay tayong magbasa. Ha? Kung hindi nyo makita yan, magpa-check up kayo mamaya sa asawa ko. So, itong gustong mapansin ng Diyos. Itong verse 6, itong gusto ng Diyos na mapansin.
Okay? Okay, ready ba tayo? Okay, ready, begin. Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong ani. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi nakabusog. May alak ang kayong iniinom, ngunit hindi naman sapat upang magbigay kasiyahan. May damit na kayong naisuot, ngunit ginaginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Yun ang gustong pansinin ng Diyos. Sabi niya, wala ba kayong napapansin? Okay? Kaya sabi niya dito sa verse 7, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyayari? Gusto ng Diyos na minsan ma-realize natin na mayroon ng spiritual distraction. Kasi dati-rati matapat ka. Dati-rati priority mo ang Diyos, inuuna mo siya. Dati-rati siya ang bukang bibig mo. Dati-rati, iniiwanan mo ang lahat, nagsakripisyo ka para sa Kanya. Ngunit ngayon, ayon sabi ng Diyos, mukha yatang umiiba yung lasa. Sabi niya, wala ka bang napapansin? Okay? Yun ang sabi ng Diyos. Hindi mo ba napansin yun? Una, sabi niya, marami kayong gi-invest na negosyo, ngunit kunti lang ang ginansya. Yun ang sabi ng Diyos. Minsan nga, walang ginansya. Hindi lang konti. Minsan nga, na-scam pa. Sabi ng Diyos, hindi mo ba yun napansin? Halata naman Okay? Tapos pangalawa, sabi niya, may mga pagkain nga kayo, ngunit parang napansin mo ba hindi ka satisfied? No? Minsan daing lang, minsan gulay lang, hindi ka nga nakabili ng manok. Okay? Tapos sabi ng Diyos, may alak nga for enjoyment, pero hindi ka pa rin natutuwa. Parang malungkot ka pa rin. Kahit anong gawin mong enjoyment, pero dadating pa rin sa time na parang nagmumukmuk ka din sa gilid at saka may problema pa rin. Minsan nga itong pag-iinom, cover up lang yun. Tinatakpan mo lang totoong problema. May problema talaga. Hindi mo lang napansin. Binabaliwala mo lang. Aminin na natin. Amen ba tayo dyan? May mga damit. Sabi ng Diyos, ha? Klaro bang nasa screen? May mga damit pero hindi nyo halata, puro ukay-ukay. Oh, yun ang sabi ng Diyos. Hindi pa rin kayo, giniginaw pa rin kayo. Kaya sabi niya, kumikita nga kayo, pero papunta pa rin sa lending. Nakamali ba ako? Kinukulang pala. Okay? May kita nga kayo, pero pangbayad lang pa rin sa utang. Kumbaga, ang nangyari is, halata naman Bakit parang hindi mo napansin? Yun ang sabi ng Diyos. Kaya nga, may distraction. Ang ginagawa ni Satanas, kunwari busy ka. Kunwari enjoy ka. Pero later mo na ma-realize, pag alis ng magnanakaw, parang walang nangyari, pero ang totoo, maraming nangyari. Hindi mo lang napansin. Okay? Kaya ayun ang sabi ng Diyos. Verse 7, alam ba ninyo bakit ganyan? Okay? Sige, tingnan natin kung bakit ganyan. Okay. So, yun ang sabi niya sa verse 7, alam ba niyo kung bakit ganyan? Dahil minsan, yun ay sintomas. Okay? Yan ay sintomas, spiritual symptoms that we should never ignore. May mga sintomas na kailangan tingnan kung ano yung totoong problema. Okay. So, pag-usapan natin ngayong gabi, the tragedy of spiritual neglect. Ito yung unang punto. Okay? So, may tragedy. Yung binabaliwala. Okay?
ang mga bagay na spiritual. Minsan nga, mas taas yung oras natin sa mga hindi importanteng bagay. Mas lalo tayong nagbigay ng panahon doon. Pero yung dapat i-major natin is nagiging minor. Now, ito. Si John Franklin, nagkaroon ng expedition noong May 19, 1845. Nagdala siya ng 120 na kasamahan at they are there, sumakay sila ng 2 barko to tour around the world. Alam mo yung word na expedition, it's a long trip, it's a long journey. So dahil sa kanilang journey, ang daming preparation. Dala nila yung mga gadgets, jacket, tent, camps, pagkain, lahat. Grabing preparation. Kung baga, excited sila sa time na yun. Pero this is a true story historically. Kaya lang, yung travel nila is failure. Bakit naging failure? Sa dami nilang preparation, sa dami nilang pinaghandaan, grabe. Naging failure dahil nakalimutan ang pinaka-importante. Wala lang gasolina sa time na yon. Ang engine mechanics nung sasakyan is dati-rati cool, uling. Okay? 2 barko dala nila, pero hindi sila nakadala ng extra cool. Kung sa modern times ngayon, walang extra gasoline. Meron silang gasoline papunta, ngunit wala silang gasoline pauwi. Sa daming pinaghandaan, ang pinaka-importante, hindi na paghandaan. Nagkuha ng SSS, kuha na ng PhilHealth, kuha na ng insurance, nakapatayo na ng bahay, napaaral ng mga anak, grabe ang mahal pa ng kurso, may driver pa, grabe. Pero minsan, yung pinaka-importante, hindi na paghandaan. Kaya sometimes, failure, at ang tawag natin doon, na-distract ka pala sa totoong bagay na dapat paghandaan. Okay? Minsan nga hanap tayo ng magandang asawa, magandang kurso, magandang edukasyon, pero minsan, hindi tayo nakahanap ng anong maganda para sa kaluluwa natin. Okay? Yun ang pinaka-problem. At one time, merong isang magnanakaw, no? Sa lahat ng magnanakaw, ito ang pinaka-smart. Dahil nung nagnakaw na siya, ang ginawa niya doon sa loob ng department store, yung gusto niyang bilihin bukas, yung gatas, yung mga pagkain, no? Kumuha siya ng mga price tag doon sa mga cheapy, sa mga mumurahin, in-exchange niya yung price tag doon sa mga mamahalin. Okay. Kaya nga smart itong magnanakaw na ito Kinabukasan, nag-grocery siya. Nagtaka yung cashier, dami niyang in-order, kunti lang nabayad. In-exchange niya yung mamahalin sa mumurahin. At saka yung mumurahin, in-exchange niya dun sa mamahalin. Kaya wise talaga itong magnanakaw na ito. Kaya nga, sabi sa John 10:10, yung si Satanas magnanakaw talaga. Yung mamahalin, biniglang naging mumurahin. At saka yung mumurahin, naging mamahalin. Okay? Mas mataas pa nga yung time natin sa Facebook kaysa Bible study. Mas taas pa nga yung time natin sa labas kaysa time ng Diyos. Maraming mga bagay na dapat uunahin, ngunit hinuli natin. At saka yung hindi importante, nagiging importante. Imagine, pati Domingo, nagbabasketball. Okay? Minsan naglalaba. Time ng Diyos yun, nagiging mumurahin. Ngunit yung hindi time ng Diyos, nagiging mamahalin. Hallelujah. Nandyan pa ba tayo? Hallelujah. So, ganun din ang nangyari kay John Franklin.
Okay? So, ang sabi ng Diyos doon sa verse 2, these people say that time has not yet come to rebuild the Lord's house. Yun pala ang reason kaya galit ang Diyos. Yung binasa natin kanina is verse 4 and verse 5. Ngayon, kung i-atras pala natin yung story, kaya pala sabi ng Diyos, hindi nyo ba napapansin? Kasi sabi ng mga tao, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Inuna nila yung sarili nila kaysa bahay ng Diyos. Ayon dito, is it time for you, for yourselves to be living in your paneled houses while my house remains a ruin? Okay ba sa inyo yun? Ang gaganda ng bahay nyo, pero yung church natin hindi pa rin tapos hanggang ngayon? Hindi nyo ba naisip yun? Yun ang sabi ng Diyos. Sabi niya, ay hindi pa time ngayon. Nakita nyo ba? Sabay nga tayo. Okay, ready, begin. These people say, the time has not yet come to rebuild the Lord's house. Yun ang sabi ng mga tao. Hindi pa time ngayon. Marami pa akong dapat unahin. Mamaya na yan, pastor. Gawaan mo ng paraan yan, pastor. Kasi nag-installment pa ako sa bago kong sasakyan. May loan pa ako sa bago kong bahay. Mamaya na yan. Kaya sabi ng Diyos, kaya nga dapat pansinin ninyo dahil inuuna niya yung bahay ninyo. Sabi dito, paneled houses. Actually, walang kasalanan magpagawa ng bahay. Kaya lang yung spiritual neglect. Tingin-tingin naman dyan, pastor, anong kulang? Minsan-minsan naman. No, patingin-tingin. Pastor, ako bahala, 1 kilong lansang. Pako. Pastor, akong bahala, 1 kilong pako. Grabe naman, 1 kilong pako lang, 50 pesos lang yan. Pero at least may concern. Ang Diyos hindi nakatingin doon sa 1 kilong pako. Ang gusto ng Diyos, at least naman may concern. Okay ba tayo dyan? Huwag kayong magalit ha. Pagbalik ko dito, tapos na tong church na ito. Hallelujah. Okay? Sabi ng Diyos sa verse 8, hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Sakit ba? Oh, naku naman minsan, pamol-mol pa tayo ha. Tingin-tingin naman minsan. No? Tingin-tingin, akit naman kayo minsan. Pastor, ayusin mo yung hagdanan para at least makaisip-isip man sila ba, no? Pastor, pag mag-glass na tayo dito, itong portion akin to, ha? Paminsan-minsan, check naman. Okay? Okay ba tayo dyan? Kaya, pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga tursong gagamitin at muling ipatayo ang templo. Kumbaga, take initiative naman. Okay? So, yun ang salita ng Diyos at sabi niya, upang ako ay masiyahan. Alam mo ang gusto ng Diyos? Di ba iba yung ang Diyos ang matuwa? Minsan, trabaho tayo ng trabaho para yung amo natin matuwa. Di ba? Yung mga anak natin, bigyan nating mamahaling cellphone para sila matuwa. Minsan, bigyan natin yung pasalubong yung asawa natin para sila matuwa. Gusto nyo ba ang Diyos matuwa? Akyat naman paminsan dun sa taas. Okay ba tayo dyan? Alam mo, hindi issue, pastor, wala akong profesyon, wala akong kaming pera, nagbibenta lang ako ng naglalako lang ako ng isda. Ganun. Hindi naman kailangan malaking pera. Concern ba? Alam niyo yung concern? Tingin-tingin naman pag may time. Nag-usap kami ni pastor, sabi niya, kami personally, sa personal money namin, estimatedly, 500,000 ang nabigay namin dyan sa church, personal yun. Ibig sabihin, sila ni pastor, pwede palang yumaman.
Kaya nilang makabili ng sarili nilang sasakyan. Pwede silang magbili ng Vios brand new. O kaya good second hand, maraming good second hand. Pero ngayon, ginagamit pa rin sasakyan ng church. Inuuna yung bahay ng Diyos. Kaya minsan naman, pa-check-check naman dyan. Dahil gusto nila ang Diyos matuwa. Gusto ba natin ang Diyos matuwa? Bisayaan ko ito ngayon. Hindi kayo makinig dyan, bisayain ko ito. Okay? Ang problem ng mga tao dito is hindi kasalanan. Hindi edukasyon at hindi din si Presidente Duterte ang problema dito. Hindi si Marcos. Ang problema nila, sabay tayong lahat, spiritual neglect. Ulitin, spiritual neglect. Yung binabalwaliwala ang mga bagay na spiritual. Okay? So, kailangan natin ng concern. Okay? So, ang ginawa ng Diyos ganito. Sabay nating basahin ang verse 4. Ready, begin. Tama ba na ninirahan kayo sa mga magaganda at maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Okay, kung Bible nyo yan, paki-encircle naman dyan. No? Kumbaga, may mensahe ata ang Diyos sa akin ngayon, ha? Tama ba? Okay? Yung nandyan sa gilid, bahay ko yan sa panaginip. Okay? Sorry, ha? Example ko lang yung bahay ko dyan, no? Sa panaginip lang. Okay? Okay. Kung ako, kahit sino naman siguro, gusto ko yung ganyang bahay, may swimming pool pa. So, ang problema dito, hindi mali pag mayroong magandang bahay. Ang sabi lang ng Diyos, tama ba? Mayroon kayong magandang bahay, may kurtina, may tiles, may TV na hindi pabayad, may rep na hindi pabayad. Buti ka pa nag-installment dun sa mga bagay na yon. Pero sabi niya, ngunit, yung church natin sa Tansa, hindi pa rin tapos. Hallelujah. Hindi kailangan ikaw magtapos niyan. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng spiritual concern. Hallelujah. Pangalawa, God lays claim to ownership of everything that is first. Kaya dapat unahin ang Diyos dahil lahat ng una, ang claim ng Panginoon dyan is ownership. Alam mo niyo yung word ownership? Yung ownership, kumbaga, steward lang tayo, yung totoong may-ari ang Diyos. Yan ang tawag natin dyan, ownership. So, i-prove natin sa Bible ano yung mga ownership. Okay? Una, Proverbs chapter 3, verse 9 hanggang sa verse 10. Sabay tayong lahat. Ready, begin. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, that your vats will brim over with new wine. Ito ang sabi ng Diyos. Honor the Lord with your wealth and with the first. Yun, sabi ng Diyos, yung una daw. So, kung baga, yung pangalawa, inyo na yun. Pero yung una, i-honor mo yung Panginoon. Kaya ang word natin dito, yung spiritual neglect, meaning, ang Diyos nasa huli, hindi sa una. Okay? Kung baga, lalapit tayo sa Diyos pag maraming problema. Pag walang problema, kalimutan ang Diyos. Kaya dapat i-honor siya sa lahat ng una. Pangalawa, Leviticus 27:26. Ready, begin. But the firstborn of the animals which should be the Lord's firstborn, no man shall dedicate, whether it is an ox or sheep, it is the Lord. Lahat ng unang panganak sa Kanya, sa Diyos, it is the Lord. Every firstborn animal. Imagine, hayop lang yan, pero hindi naman importante yung hayop Pero gusto ng Diyos, siya ang tatanggap sa mga worship doon. Firstborn. Okay, another thing.
Exodus 22:29, ready begin. Exodus 13 verse 2, ready begin. Consecrate to me all the firstborn, whatever opens the womb among the children of Israel, both man and beast, it is mine. Grabe, no? It is mine. Sinong panganay dito? Taas ang kamay. Lahat ng panganay. Nako, kailangan mag-faithful kayo. Sabi ng Diyos, akong may-ari sa inyo. Dapat magpagamit kayo. Sabi ng Panginoon, it is mine. Okay? Firstborn. Okay. Exodus 22:29, ready begin. You shall not delay to offer the first of your ripe produce and your juices. The firstborn of your sons, you shall give it to me. Alam mo, may significance lahat ng first sa Panginoon. Kumbaga, iba talaga pag first. Okay? Another thing, Numbers chapter 3 verse 13, ready begin. Because all the firstborn are mine on the day that I will struck all the firstborn in the land of Egypt, I sanctified to myself all the firstborn in Israel, both man and beast, they shall be mine. I am the Lord. Imagine, tao at saka hayop, hindi yun sa inyo, akin yun. Alam niyo yung Jericho? Diba? Alam natin yung story ng Wall of Jericho. Tapos si Akan nagnakaw doon. Sabi ng Panginoon, lahat ng ginto, pilak, sunugin yan para sa akin. Ngunit kinuha ni Akan, pinatay siya ng Diyos. At sabi ng Diyos, pati yung mga relatives niya patayin din dahil sa word firstborn. Ang firstborn, ang first city bago makapasok sa Kanaan, galing doon sa Egypt, unang lugar na gini-encounter nila is Jericho. Kaya sabi ng Diyos, Jericho is mine. Akin ang first city. Okay? Matthew 6:33. Memorize natin ito. Okay? Seek ye first the kingdom of God. Yung word pala na first, may significance yun sa Panginoon. Okay, ganitong gawin natin. Sabihan natin yung kapatid natin sa kanan. Yung walang kanan, ipa-rebounds na lang nyo dyan sa semento. Sabihin mo, unahin mo ang Diyos. Sa kaliwa na naman, unahin mo ang Diyos. Bakit unahin ang Diyos? Sabi ng Diyos, lahat ng una sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, hindi nyo ba napansin anong nangyari sa buhay mo? Dahil hindi siya nauna. Amen? Ito ang meaning ng first. Okay? F-I-R-S-T. Sabi ng Diyos, God is first in our family. Yes, mahal natin yan, mga anak natin, asawa natin, pero sabi ng Diyos, siya ang una, bago pamilya. Okay? Ang tawag natin dito, sabi ng Diyos, pag hindi mo i-hate yung mga kapatid mo at saka mama at papa mo, hindi ka karapat-dapat sa aking kaharian. Ang tawag doon, comparison hate. Hindi yun hate, nagpagalitan mo sila. Yung comparison hate, kumbaga, i-compare mo sino ang mas priority. Okay? Pangalawa, sabi ng Diyos, God is first in our interest. Anong gusto mo sa buhay? Gusto mong magdoktor? Nalangin ka. Hindi lang, kumbaga, hakbang ka lang nang hindi ka nag-ask ng inquiry sa Panginoon. Okay? Yung mga interest natin, gusto mong magnegosyo? Nalangin ka. Unahin mo muna ang Diyos. Hindi ka nga faithful, walang negosyo eh. Lalo na may negosyo ka. Hindi ka nga makadalo sa gawain, wala ka pang pwesto. Paano na lang kung may pwesto ka? Okay? Hallelujah. God is first in our relationship. No? Sa mga dalaga at saka mga binata. Okay? Unahin natin ang Diyos. Huwag tayong basta-basta kukuha lang dyan sa mga unbelievers. Unahin. Hindi ko naman gustong sabihin, pag wala na talaga, doon na. Kumbaga, sa relationship, priority ang Panginoon. Amen ba tayo mga binata?
Parang medyo alanganin itong iba. God is first in our success. Kung ano yung kurso mo ngayon, nagiging engineer ka na ngayon, nagiging professional ka na ngayon, may negosyo ka na ngayon, may pera ka na. Dati palakad-lakad ka lang. Ngayon, baka hindi na siya first. So wala ka pang trabaho, grabing iyak-iyak mo dito sa altar. Hindi ka pa nag-aaral ka pa, grabing pangako mo sa Diyos. Ngayon, call center ka na, ang busy mo na. May sasakyan ka na, may motor ka na, may iPad ka na. Paminsan-minsan ka lang magpakita. Anak ko, dapat hindi second class ang Panginoon. He must be first in our success. Okay? God is first in our time. Importante yung time natin. Kaya alam ko Wednesday, ganito lang talaga ang usual attendance. Kasi marami kasi yung time nila pang Sunday lang talaga. Bakit ganyan yan? Okay? So, dapat yung word na time, alam ko pagod tayo, galing tayo sa trabaho, pero when it comes to time, may time tayo sa Diyos. Doon sa Dipolog, may tinatawag doon na Rizal Shrine. Grabe yung Rizal Shrine. Nandun ang bahay ni Rizal, hospital ni Rizal, lahat, may swimming pool doon si Rizal. Marami doon na mga unbelievers, ang paniwala nila na si Rizal ay Diyos. Kaya ang daming nag-sacrifice. Walang bayad yun. May uniform pa. Pumupulot sila ng mga dumi sa shrine. Na minsan na-interview ko yung isa. Sabi niya, voluntary ito, ginagawa nila to para kay Rizal. Grabe ang time and sacrifice sa mali na Diyos. Ang Diyos natin totoo. Binago ang buhay natin. Gi-assured yung salvation natin. Pero wala tayong time. Kakahiya naman. Hallelujah. So ang meaning doon is may significance sa word first para sa Panginoon. Kaya ang gawin natin ngayon, restructuring your priority. So, kaya nung nagsabi ang Diyos, hindi mo ba napapansin? Okay? Kunting review doon sa sinabi ng Diyos. Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo. Okay? Kaya pumunta kayo sa kagubatan. Kung sa modern time natin ngayon, no, gawaan nyo ng paraan na magkaroon kayo ng concern. Kumuha kayo ng kahoy at sabi niya, upang bigyan ang priority ang bahay ng Diyos. Sabi niya, upang ako ay masiyahan at doon mabigyan ng karangalan. Okay? So ganito, sabi dito sa verse 6, marami kayong naihasik, ngunit wala, kunti lamang ang naani. May mga pagkain, ngunit hindi kayo busog. May alak, ngunit hindi kayo nasiyahan. May damit, ngunit giniginaw pa rin. Kumikita ang mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin. No? Sa New King James Version, para kang nag-ipon sa alkansiyang butas. Imagine mo yan, alkansiyang butas. Ano yung gi-invest mo 10 years ago? Obsolete na yun ngayon. Nagbili ka ng bagong computer, bagong laptop, bagong cellphone, lahat ng bago. After 10 years, obsolete na yon. Hindi na yun mabenta. Kumbaga, you are just, kumbaga, sabi ni Solomon, chasing the wind. Okay? So, ang tawag natin dyan, alkansiyang butas. Sabi niya, mga manggagawa, ngunit kinukulang pa rin. Kaya ang mangyari, you are moving into circle. Para bang, anong nangyari sa buhay ko? Parang walang improvement. Try to think daw, ilang taon ka na dyan sa trabaho mo? Hanggang ngayon, kung ano yung bago mo ngayon, yun pa rin, yung ukay-ukay mong sapatos, bagong ukay-ukay. Pero parang walang changes. Kumbaga, walang nagbago na kumbaga long term. Walang achievement, walang accomplishment. Kaya sabi ng Diyos, pag may time, try to make inventory. Dahil pala ito sa spiritual destruction. Kaya sabi ng Panginoon, okay,
This is what the Lord the Almighty says. This is Haggai chapter 2. Who of you is left who saw this house in this former glory? How does it look to you now? So ang nangyari, nung nagka-realize ang mga tao ng Diyos, gi-restructure nila yung building. Okay? Gi-construct nila. Nag-change priorities sila. Okay? Hinapan nilang paraan. Nag-ipon-ipon sila. Sabi nila, sige, Pastor, ako mag-commit 10 sakong simento. Okay? Pastor, isang truck na graba, akong bahala. Pastor, mga bakal, ako ganyan. Yun ang ginawa nila. Kaya nasiyahan ang Diyos. Sabi ng Diyos, wala akong problema kung may maganda kayong bahay. Gusto ng Diyos yan. Kaya lang, magkaroon tayo ng spiritual concern. Okay, itong sinabi ng Diyos. How does it looks to you now? Alam mo, sabi ng Panginoon, okay, who of you left who saw this house in its former glory? Kung studihan mo yung Haggai chapter 2, yung girenovate nila ang bahay ng Diyos, mas maganda pa kaysa time ni Solomon. Kaya yung sabi niya, have you observed by comparison yung former glory, yung glory noon at saka glory ngayon iba. Sabi niya, does it not seem to you like nothing? Okay? Sabi niya sa verse 8, the silver is mine, yung hikaw mo is mine, yung savings account mo is mine, declares the Lord. Sabi niya dito sa verse 9, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Kumbaga, ang gusto ng Diyos yung glory sa Kanya. Pag ang isang mananampalataya magkaroon ng spiritual concern, itong glory ngayon na nandito tayo sa isang portion ng building, pag matapos itong buong church, ang sabi ng Diyos, greater glory than the former. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Darating ang time, pag nandun na kayo sa totoong church, alam mo yung theory ng koi? Sinong alam nung koi na isda? Hanggat nandyan yan sa aquarium, kahit anong laki pa yung aquarium nyo, ang maximum size ng koi is only 8 inches. Hindi yun lalaki pa more than sa kanyang box na glass. Ngunit kung i-transfer mo siya sa fish pond, ng kunting mud pond, 16 inches lang ang kaya niyang maximum. Kasi yung size niya pala, nagadepende yun sa kanyang space. Pero kung itapon mo siya sa ilog, sa totoong bahay niya, kumbaga, yun ang right place niya. Lalaki siya more than 24 inches. So, ibig sabihin, kung doon na tayo sa malaking area, times 4 ang attendance dito. Amen. Hallelujah. So, nagadepende pala yun sa space. Kaya sabi ng Diyos, okay, ito ang sabi ng Diyos, okay, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Mas pasiyahan ang Diyos kung nandun na tayo sa taas. Ang kagandahan doon, bawat poste doon, may portion ka. Okay ba tayo dyan? Pastor, next month, 5 sako lang kaya ko. Ilang sako bang simento? 200? Oh, 5 sako lang, ang laking tulong niyan. Bakit 5 lang kung mas maganda 10? Okay? Siyempre, huwag na kayong magdala ng simento. Ilagay nyo na lang yun sa envelope. Kailangan, kung ako lang, kulangin pa ang 50 sacks dito na sako ng simento. Kulangin talaga. Okay? Finishing touches pa lang, mga 30 sacks na. So siguro hanggang 100 sacks pa na simento. Kahit simento lang ang isipin mo, ang laking tulong na yan. Kahit simento lang, isipin mo palagi. Alam niyo kung ano yung mga trabaho niyo dito? Kahit buwan-buwan, kahit sako na lang isipin mo na simento, kahit yan na lang, ako nang bahala sa pako.
Kahit yan lang, saka bakal, yun lang ang kailangan. Kaya yung iba, malaki yung trabaho, baka sabihin mo, Pastor, ilang 60 by 60 na tiles kailangan dito? Mag-estimate ka naman paminsan. Pastor, akin ang kalahati, baka mayroon namang mag-shoulder sa ibang kalahati. Kaya ang tawag ng Diyos, ng former glory at saka new glory, ang kagandahan doon, bawat tiles na inaapakan mo, may portion ka doon. Kaya sabi ng Diyos, wag naman sana kagaya nung dati. Sabi ng Diyos sa mga tao, hindi nyo ba napapansin? Hanggang ngayon, yung na-achieve mo, accomplishment mo, yung electric pan pa rin. Hindi ka nga, hanggang ngayon, nangungupahan ka pa rin, wala namang improvement. Kahit anong gusto mong ipunin, parang walang nangyari. Yung iniipon mong pera, parang butas yung alkansya. Kaya ang Diyos nangungusap sa atin ngayong gabi. Huwag nating baliwalain ang bahay ng Diyos. Hindi ordinaryo ito. This is the house of God. Ang sabi ng Diyos, my house shall be called the house of prayer. God is in this place. Sabihan kita, marami pang iligtas ang Diyos sa lugar na ito at may portion ka doon. Darating yung time na matapos itong building na ito, hindi makalimutan lahat ng investment mo. Kaya sa umaga ng ito, sa gabing ito, ang sabi ng Diyos, gusto mong masiyahan ako? Isipin mo ang bahay ng Diyos. Palakpakan natin ating buhay na Diyos. Amen. Iko natin ang ating mga ulo. Hallelujah. Thank you, God. Sa oras na ito,